tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon ang karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa impila ng New Gen FM 100.7 at tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rando Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos sa spiritual po nating kalakasan at kapakinabangan. Mangyari lamang po na ating buksan ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan, at sa umagang ito ay bigyan po natin ng daan ang mga bagay na espiritual na maglalapit sa atin sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa UPC Bulan Church, good morning mga kapatid sa inyong lahat. Ang tatlong congregation na ating pong pinangangasiwaan sa biyaya at patnubay ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa UPC Magsaysay Bulan, sa UPC Santa Remedios Bulan, at sa UPC Iquirino Bulan. Sumayin niyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating pong Panginoon. At ganoon din po sa ating mga viewers online, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Saan man po kayo naroon sa umagang ito, sumayin niyo po ang kapayapaan at ang biyaya ng Diyos sa ating buhay ay patuloy po nating maranasan. Sa iba't ibang mga hamon at sitwasyon ng buhay mga kapatid, nawa ay patuloy nating madama ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang kalinga at habag, at sa pamagitan ng programang ito, akayin nawa tayo ng Panginoon sa isang direksyon patungo sa kanyang kaligtasang ipinagkakaloob. Atin pong pahalagahan mga kapatid ang mga bagay na ang Diyos ang mabibigyan ng kaluwalhatian. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at batiin po natin ang ating mga kapatiran dyan sa lugar po ng Biton, Magallanes. Ayan, meron pong Bible study ngayong araw ng Biyernes dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, sa Labini family. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon
at patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoon sa spiritual na paglilingkod. Ganon din ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay JP Laurel, sa Inararan, ayan, ang Guan family, good morning. At nagpapaabot tayo ng pakikiramay sa Himor family, dyan po sa Barangay Costanera, Bulan, sa inyong pagdadalamhati sa pagpanaw ng inyong Padre de Pamilya. Nawa ay patuloy po kayong i-comfort ng ating Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa, at sa pagkakataong ito ay narito po yung mga adjustment ng schedule ng ating gawain. Sa Sabado mga kapatid, mayroon pong sectional conference ang mga tatay sa United Pentecostal Church sa ating section. Sa Sabado po yan, doon po sa Kamalig Albay. Kung kaya't ang ating mga pagsamba ay linggo po lahat. Sabay-sabay ang magkakahiwalay na lugar, Magsaysay Church, Santa Remedios Church at Iquirino Church. Linggo po lahat ng umaga ang ating pong pagsamba. So wala po tayong pagsamba na Sabado dahil pupunta po kami kasama ng mga tatay sa Kamalig Albay para sa sectional A&D conference. Praise the Lord. At patuloy tayo mag-invite ng mga visitors sa gawain po ng ating Panginoon. Ipag-anyaya po natin ang mga bagay na ang Diyos ang mapupurihan, mga aktibidad na ang Diyos ang maluluwalhati. At ang ganitong paanyaya mga kapatid at mga kababayan ay kasangkapan ng Panginoon upang sa ganitong paraan ay makilala natin ang Diyos at maranasan natin ang kanyang biyaya, kapangyarihan at pagliligtas. At batiin din natin ang ating mga viewers online. Okay. Praise the Lord. Ngunit bago po yan, ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay San Juan Daan, good morning sa inyo dyan, si Nanay Alice Gyucado and family, at lahat ng mga kapatiran dyan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa ating online, Brother Marvin Santos, good morning. Sister April Santos. Ashley, good morning. Sister Christy De Suyo. Sister Rose Ann San Juan Pauyo, diyan po sa Piuduran Albay. Brother Tofi Mendoza. Brother JP Flores sa La Union. Mama Eden Nabua sa Rosario Cavite, good morning. At maging si Remedios Vicente, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Joseph Bara ng Iriga City. Sister Margie Isiha and Brother Jaime and family, good morning. Sister Divine Espela Guyal, good morning. Diyan sa Magsaysay. Sister Nancy Dangla. Brother Ramil Francisco Lagrosa diyan sa San Juan, Batangas, good morning kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon at ang inyong mga invited viewers. Sister Angelita Liguro, good morning. Sister GM Ulitan, watching from UPC Ternate, Northern Samar. Good morning dyan sa ating mga kapatiran sa UPC Ternate, Northern Samar. At maging si Brother Eric Pitalbo Garbida, good morning. Sister Laura Gumban, good morning. Pastor Joel Tinoco, good morning. Brother Gary, good morning. Sister Lita Sultan and Brother Albert Gadicho, ayan, dyan sa Bulacan, good morning. Sister Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Maging si Sister Marlene Golyoso and family dyan sa Tulatula Sur, Magallanes. At maging si Sister Aida Ramos, good morning. Praise the Lord. Brother Daniel Gulay Marahay, good morning, watching from Palawan. Ayan, ngayong October 26, 27, 28 ay nariyan po ako sa UPC Palawan District sa District Sunday School Conference. Ayan, at ang inyong lingkod ay invited as guest speaker dyan po sa Palawan.
Puerto Princesa, Palawan. Maging Sister, Evelyn Buhanghang, thank you for watching. Sister Belen Apolinar ako and family, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Dario Tobias, Brother Serafin Akiwo, good morning. Sister Gemma Guelas sa Santa Remedios. Sister Regent Chuji ng UPC Japan. Brother Andy Orozco. Sister Jean Tecon, good morning. At maging si Brother Joe Lorenzo Acosta. Brother Michael Regidor, our technician dyan po sa station ng New Gen FM. Thank you, Brother Box, sa pag-assist sa ating program. Sister Melody Herrero, ayan, good morning po. And also watching Sister Philly Mercado, Sinister Offie Fulo, Sinister Jane Ioy, and Sister Ruth. At ganoon din dyan sa Gutis family sa lugar po ng Barangay Aquino. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa Zone 7, ang Julian family, Ritoma family, at Baron family, ayan, Galicia family, pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Sa JP Laurel, ang Mostolis family, Jocarisa family, at maging ang Sabiodo family, Sisi family, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos at maging si Tatay Boy, ayan, dyan sa Zone 7, good morning po. Tatay Boy, Derry, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, mga kapatid. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami po ang mapagpala spiritually. Sister Rebecca Montemor, thank you for watching. Brother Joven de los Reyes Dazo, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, tayo po ay mananalangin sa umagang ito upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na iyong ipinagkakaloob sa amin kasama ng aming mga viewers and listeners. Panginoon, dalangin po namin ang iyong basbas sa pangangaral ng iyong salita. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Linisin mo po kami, Panginoon, at gawin mo po kaming karapat-dapat, O Diyos, sa iyong banal na harapan. Samahan mo po kami, ang aming mga puso ay iyo pong dalisayin, gawing karapat-dapat sa iyong paanan, Panginoon. At kasama ng aming mga viewers and listeners, we pray for wisdom, knowledge, and anointing, and the spirit of enlightenment to be upon our viewers and listeners as they listen and watch our program. Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kapahayagan at pangungusap. At tawagin mo ang aming mga kababayan upang maglingkod sa iyo sa pamagitan ng pangangaral sa programang ito. Ganon din ang mga may taglay na karamdaman, Panginoon. Pagkalooban mo po ng kagalingan. Yung mga nasa ospital ngayon, pagalingin mo po ang anumang mga physical na karamdaman at bigyan mo po ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo. Ganon din, Panginoon, ang mga nasa kagipitan at pangangailangan. You are the provider, Panginoon. You are the supplier, Panginoon. The source of everything we need. Patuloy mong dagdagan ang aming pananampalataya na sa panahon na wala ng pag-asa sa kapaligiran, walang ibang pag-asa kundi ikaw, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang buhay na pag-asa, sandigan ng aming pong mga buhay. Panginoon, pagpalain mo lahat ng nakabukas ang radyo ngayon. Ganon din lahat ng mga nagsishare sa Facebook Live ng kanilang napapanood na ganitong programa. Patuloy mo silang kasangkapanin upang marami pa po ang makapanood, makapakinig ng mga ganitong programa na ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang itinataas, niluluwalhati at pinararangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga kamay ay tinitiwala namin ang aming mga buhay at patuloy mo kaming pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay.
Salamat po, O Diyos, magligtas ka ng marami pa naming mga kababayan upang sa iyong nalalapit na pagbabalik ay marami po ang magtamo ng kaligtasan. Salamat po sa iyo ang papuri at pagsamba. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kung kailan sa'y palagi nariyan, naroon at kana si Jesus. Kapag hindi ko na Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa at sa pagkakataong ito tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Ating pong buksan ang ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng Juan 3:16. It's a familiar verse, mga kapatid. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, tandaan po natin yung salitang ibinigay. Yan. Dito naman sa next verse, Matthew chapter 8 verse 17, that it might be fulfilled which was spoken by the Isaiah the prophet, saying, Himself took our infirmities and bare our sicknesses. Upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Purihin ang Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Sa John 3:16 ay meron siyang ibinigay sa atin. At sa Matthew chapter 8 verse 17, mayroon naman siyang kinuha sa atin. So, ang topic natin ngayon is about the great exchange. Ang dakilang pagpapalitan between God and men. Amen. Meron pong nangyaring palitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang sabi ng John 3:16, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang bugtong na anak doon ay hindi po literal na ang Diyos ay nanganak na kagaya ng proseso ng tao na kung paano tayo isinilang sa mundong ito. Ang ibig sabihin ng Son of God, mga kapatid, ay ang Diyos ay nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Yung humanity of Jesus Christ, yun po yung Son of God. Yun po yung nagkatawang tao. Sabi sa Filipos 2, mula sa 6 hanggang 8 ay hinubad ng Panginoon ang kanyang pagkadiyos upang makitulad sa tao at nag-anyong alipin at nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So, pag sinasabi po sa Bible na Son of God, baguhin po natin ang ating pananaw na parang itutulad natin sa tao na nanganak, mga kapatid. Dahil hindi po ganon ang ibig sabihin ng salitang Son of God sa Biblia, na parang ikaw na babae nanganak, tapos Diyos din yung anak mo. Hindi po, mga kapatid. Yung Son of God na term na ginamit sa Bible ay tumutukoy sa iisang Diyos na dahil sa pag-ibig niya sa atin, siya po ay nagkatawang tao upang tayong mga tao na makasalanan na gusto niyang tubusin ay kanyang matubos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na ibinuhos doon sa krus ng Kalbaryo.
So, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, his humanity became the sacrifice, mga kapatid, for the redemption of the whole world. So, for God so loved the world. Ang world doon ay mga tao na kanyang minahal at tinubos. At hindi niya ipinagkait ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Yun po yung dakilang milagro na ginawa ng Panginoon. Higit pa yon doon sa patay na binuhay. Higit pa yon doon sa may ketong na nilinis. The greatest miracle ay ang ating salvation, na bagamat tayo ay makasalanan, ngunit tayo ay kinahabagan at pinatawad ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kapatid, ibig sabihin na-activate yung redemption sa buhay natin. Kasi ang katubusan para sa lahat. Pero hindi po nangangahulugan na ligtas na ang lahat. Kailangan ma-activate sa buhay mo personally yung bisa ng katubusan na ginawa ng Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating pagsampalataya kay Kristo, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at pagtanggap ng bautismo upang mapatawad ang ating mga kasalanan, doon po na activate yung ating relationship sa Panginoon, na ito po ay nawalay because of sin. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. So, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pagsisisi sa kasalanan at bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo at pagtanggap ng banal na Espiritu, doon na a-activate yung ating relationship sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Yung katubusan ng Panginoon, mga kapatid, na-activate yan. Dahil hindi po nangangahulugan na tinubos na tayo ng Panginoon ay ligtas na tayong lahat. Kailangan yung mga tinubos ng Panginoon ay tumugon sa panawagan ng Panginoon upang maglingkod tayo sa Kanya. Kaya kahit lahat ay tinubos na ng Panginoon, ang maliligtas lang ay yung mga maglilingkod sa Kanya ng buong katapatan hanggang sa Kanyang pagbabalik. Purihin ang Panginoon. So sa John 3:16, binigay niya ang Kanyang bugtong na anak, yung Kanyang buhay. Subalit, pagdating naman sa sunod na talata, mga kapatid, sa Matthew 8:17, kung paanong may binigay siya sa atin para tayo ay matubos, mayroon naman siyang kinuha sa atin, yung ating mga sakit at mga kapighatian. Sa pamamagitan ng mga latay na tinamo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ay mayroon tayong kagalingan. By His stripes, we are healed. At ang kinuha ng Panginoon sa atin ay yung ating mga kasalanan. Pinagdusahan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo yung kasalanang hindi niya ginawa. Ang kasalanan na naging dahilan kung bakit siya ay nabayubay sa krus ay hindi niya kasalanan, kundi kasalanan nating lahat. Dala-dala niya sa kaparusahan na yon yung kabayaran ng ating kasalanan, because the law is the wages of sin is death. That's the law. Mga kapatid, hindi pwedeng baliin ang batas, hindi pwedeng pilipitin ang batas. Hindi kagaya ng sinabi ng isang senador na kailangan daw minsan ay pilipitin or i-bend yung law. Mga kapatid, the law is law. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ang batas ay hindi pwedeng baliin. Hindi pwedeng pilipitin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, ang kamatayan ni Jesus Christ ang nagsilbing kabayaran
upang ang kasalanan natin ay magkaroon ng katubusan. Kaya naman ngayon kung uunawain natin yan, abay hindi tayo magdadalawang isip na paglingkuran ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo magdadalawang isip o magpapatumpik-tumpik na ialay sa Diyos ang ating buhay at paglilingkod sapagkat, mga kapatid, binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang ating mga pagkakasala. At kasama ng kanyang kamatayan sa krus ay dala-dala niya yung kinuha niyang mga kapighatian at karamdaman sa buhay ng tao. Kaya kapatid, kung ikaw ay may karamdaman ngayon, ibigay mo yan sa Panginoon kasama ng pagsuko ng iyong buong buhay kay Kristo. Sapagkat hindi ka na dapat naalipin ng karamdaman kung ang paglilingkod natin sa Diyos ay buong puso. Kasama yan sa pinagdusahan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. By His stripes, we are healed. So, I challenge everyone yung may mga karamdaman ngayon to have faith and walk with faith. Exercise your faith, amen, and claim the healing being promised by the Lord sa ating pong mga buhay. Romans chapter 5 verse 6, sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga has mamatay. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So yan po mga kapatid ang dapat nating binubulay-bulay araw-araw upang hindi na tayo babalik sa mga kasalanang pinanggalingan natin ng mga panahong hindi pa tayo nakakilala sa ating pong Panginoon. Because if any man be in Christ, according to Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Ang bagong buhay ay matatamo lang ng tao kay Kristo lamang at wala ng iba. You cannot be holy by just being religious. Holiness came from the Lord Jesus Christ. So kaya sa paglilingkod sa Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Panginoon tayo tumingin at huwag sa sanlibutan. Praise the Lord. 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbata minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So yan po mga kapatid, nagdusa ang Panginoon upang tayo ay lumaya. Kumbaga pa, kung sa kulungan, siya ay nakulong para lumaya tayo. Siya ay namatay para tayo mabuhay. Siya ay mayaman ngunit nagpakadukha upang tayo yumaman. Siya ay nasugatan upang tayo gumaling. That's the great exchange, mga kapatid, between God and man. Kaya sa paglilingkod sa ating Panginoon, let us serve the Lord joyfully. Let us serve the Lord with joy, with gladness, despite of trials, persecutions happening in our lives, mga kapatid. To serve the Lord is a great privilege. Huwag natin itong ituring na para bang pabigat sa ating mga buhay, na malungkot sa ating mga damdamin ang paglingkod. Hindi po mga kapatid. Let us serve the Lord with understanding, with joy, with gladness. Upang ang bawat araw na tayo naglilingkod sa Panginoon ay ma-appreciate natin lagi ang kabutihan ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran.
na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ayan. Kaya sa mga may karamdaman ngayon na nakikinig, bulay-bulayin natin itong salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi po sa binasa natin, dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Nung si Kristo po ay pinako sa krus, tad-tad siya ng sugat. Sa tagiliran, siya po ay tinusok ng mga Roman soldiers. Siya po ay kinurunahan ng tinik. Siya po ay hinagupit ng latigo na mayroong kalawit sa dulo. Kaya pag hinila yung latigo na pumulupot sa kanyang katawan, ay may dalang laman. Ganon ang tiniis ng Panginoon na pasakit, mga kapatid, upang ang kanyang mga lingkod ay magtamo ng kagalingan. So I challenge everyone na mayroong taglay na karamdaman, activate your faith to God. Claim the healing. I-claim natin yung exchange gift ng Panginoon. Kinuha niya ang ating mga sakit at ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay. So, i-claim natin yung benefit of that promise, mga kapatid. Na kung ikaw ay may karamdaman, sampalatayanan mo na kaya kang pagalingin ng Panginoon and nothing is impossible with God. Just pray with faith and claim the promise of God about healing. He is a God of miracle and nothing is impossible with God. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Ayan. Sa mga nasa kagipitan naman ngayon, listen carefully. Minsan ang kahirapan, hindi man lagi, ay bunga ito ng ating mga pagsuway sa Panginoon. Meron pong mga kahirapan, kagipitan, na dahil sa pagsubok. Pero kadalasan, kung obserbahan natin, yung mga kahirapan na nararanasan ng tao ay bunga ng kanilang mga pagsuway sa Panginoon at mga maling desisyon sa kanilang buhay. So, I hope na mag-agree kayo, mga kapatid, dahil yan po ang realidad. May mga kahirapan sa buhay ng tao na bunga ng pagsubok. Pero hindi lahat. May mga kahirapan sa buhay ng tao na bunga ng ating kasalanan. Bunga ng ating mga maling desisyon in the past. Na yung maling desisyon na yon ang naghatid sa iyo sa mahirap mong kalagayan sa ngayon. Kaya instead of blaming others, totoo na maraming pagkukulang ang gobyerno, bakit marami ang naghihirap ng mga tao. Pero yan po ay sa political side ng buhay ng tao. Pero ganun pa man, kahit pabayaan ka ng gobyerno, kapag tapat kang naglilingkod sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Halimbawa, for example, mga kapatid, pabayaan tayo ng gobyerno. Ngayon, puro corruption, mga kapatid, ang issue. Sabihin na natin na lahat ng mga may tungkulin sa atin sa pamahalaan ay magpabaya. Ngunit kung hindi tayo lalayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, salamat sa Diyos na may gobyerno tayo. And we appreciate that, mga kapatid. Pero sakali mang pabayaan tayo ng gobyerno, mga kapatid, hanggat tayo ay tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May Diyos na magsusustain sa atin. For example, kahit pabayaan ka ng iyong mga kamag-anak,
Huwag nating i-blame sa mga kamag-anak yung ating kahirapan. Ipagpalagay na natin na naapi ka, inapi ka ng kamag-anak. May mga ganon kasing senaryo, mga kapatid. Ipagpalagay na natin na sa isang pagkakataon, ikaw ay inapi ng mga kamag-anak. Pero hindi po yun dahilan para hindi ka umunlad sa buhay. Maglingkod ka sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos, at mapapanood ng iyong mga kamag-anak na umapi sa iyo, for example, na ikaw ay kinakampihan ng Diyos at pinagpapala. Amen. So kaya walang rason para mag-alinlangan tayo sa Panginoon, sapagkat ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao sa atin, ng mga pabor, ay kayang ibigay ng Panginoon. So, i-adapt natin yung principle ng Panginoon. Mateo 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." I challenge everyone who experience poverty right now, claim and accept the challenge. Amen. Yung prinsipyo ng Panginoon. Unahin niyo po ang Panginoon. Maraming mga tao na wala ng panahon maglingkod sa Diyos dahil puro hanap buhay, hindi naman umuunlad yung buhay. Mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Kasi siya yung source of all blessings na hinahanap natin. Pag inuna natin ang Panginoon, siya ang may-ari ng mga bagay na hinahanap mo. Siya ang may-ari ng mga bagay na kailangan mo. So kapag ang Diyos ay na-please the way we serve Him, mga kapatid, He promised that He will supply all our needs according to His riches and glory through Jesus Christ our Lord. Philippians 4:13, mga kapatid. "But my God shall supply all our needs." At kung i-connect mo yan doon sa prinsipyo ng Diyos, Mateo 6:33, unahin mo hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. So, kung ikaw ay nasa kahirapan ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ako ba ay nasa katuwiran ng Diyos? Ang buhay ko ba ngayon na nasa kahirapan ako ay nasa katuwiran ng Diyos? O nasa malayo ako sa katuwiran ng Panginoon? So, i-review natin ang ating mga spiritual status. Instead of blaming the Lord, instead of blaming the government, instead of blaming your relatives, bakit hindi mo reviewin yung status ng iyong pagsunod sa ating Panginoon? Because I believe na kahit pabayaan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, kahit pabayaan man tayo ng gobyerno, for example, kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Proven na po yan. Tested na po yan. Na may mga taong binaliwala ng mga mahal sa buhay, pero sinustain ng Panginoon ang kanilang buhay when they decided to serve the Lord. So yan po ang pagpapala na pag tinanggap natin, sigurado ang katagumpayan, mga kapatid at mga kaibigan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Mga kapatid, ang pag-unlad ng tao sa legal na paraan ay hindi lamang sa kasipagan. Kailangan natin ang patnubay ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi tatanggap ng anuman ang isang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng langit. Kahit anong sipag at abilidad ng tao, hanggat ang Diyos ay hindi pumapayag na ikaw ay pagpalain, hindi kanya pagpapalain. Despite of your suffering, hard work, mga kapatid, ability, talent, hindi ka magsusurvive hanggat hindi inaalaw ng ating pong Panginoon. So if God is the giver of the blessing, unahin natin ang Panginoon. Unahin nating malugod ang Diyos sa ating buhay. And He promised that all these things shall be added unto us. Isaiah chapter 53 verse 5, "Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan,
ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nangagsigaling tayo. Ayan mga kapatid. Yung parusa na dapat ay para sa atin ay dinala ng Panginoon. Kaya nga siya ay namatay sa krus upang pagdusahan yung kasalanan na tayo ang may gawa. Pero dahil sa pag-ibig niya sa atin, inako niya ang parusa na dapat ay para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. At kung uunawain mo yan kapatid, hindi mo magagawang tanggihan ang paglilingkod sa Panginoon. Kung uunawain mo ang pagmamahal ng Diyos na pinatunayan niya sa atin sa krus ng Kalbaryo, hindi mo magagawang baliwalain ang kanyang panawagan na kahit ngayong umaga, I believe, kung ikaw ay nakikinig ng taimtim, kinakausap ka ng Panginoon. Kung nauunawaan mo kung gaano kakamahal ng Diyos, hindi mo magagawang baliwalain at tanggihan ang pangungusap na yan ng Panginoon. That it's about time to serve the Lord, mga kapatid, bago pa mahuli ang lahat. So nawa ay bulay-bulayin po natin mga kapatid. Kumbaga sa great exchange na ito, walang pakinabang ang Panginoon. Tayo ang nagkinabang. Kinuha niya ang mga karamdaman natin, kasalanan natin, at pinagdusahan niya. Pero anong binigay niya sa atin? Buhay. Inalay niya para sa atin. And if we serve the Lord, eternal life, mga kapatid, ang gantimpala niya sa mga taong maglilingkod ng tapat sa Kanya. So yan po yung great exchange. Lugi ang Panginoon. Binigay niya ang Kanyang buhay. Ano ang kapalit? Kinuha niya ang ating mga kasalanan, kinuha niya ang ating mga karamdaman, at namatay siya sa krus para pagdusahan ang ating kasalanan. Tayo ang may gawa, pero siya ang nagdusa. Kaya, kung nagdududa ka sa pag-ibig ng Panginoon sa iyo, unawain mo yung topic natin ngayon. Mahihiya ka sa Panginoon. Mga kapatid, minsan may mga tao na dahil sa mga problema, nagtatanong sila kung mahal ba sila ng Diyos. What a foolish question, mga kapatid. Yung mga pagtatanong na yan kung mahal ba ako ng Diyos, yan po ay bunga ng kamangmangan at kawalan ng pagkaunawa sa kung paano tayo pinahalagahan ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat nagtatanong sa Diyos kung mahal ba niya tayo dahil lamang may mga problema, may mga karamdaman, may mga pagsubok sa buhay na ito. Hindi tayo dapat nagtatanong, Panginoon, mahal mo ba ako? Insulto kasi sa Diyos yun. Dahil para bang maang-maangan tayo na hindi natin naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Samantalang ipinadama niya ang kanyang tunay na pagmamahal nung siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para pagdusahan ang ating mga pagkakasala. And now you are questioning His love. It's an insult to God, mga kapatid. Yan po ay insulto sa Panginoon. Instead of questioning His love, i-review natin yung ating pag-ibig sa Panginoon, mga kapatid. I-review natin ang ating mga decision making. Dahil kadalasan, ang naghahatid sa tao sa kahirapan ay ang mga maling pagpapasya sa buhay na ito. That's why we need to ask wisdom from the Lord. Every major decision, mga kapatid, na ating gagawin, let us be guided by the principle of the Lord. Mga kapatid, trust in the Lord with all your heart and not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Our path. Mga kapatid, yan po yung tamang prinsipyo. Maaari ikaw ay matalino sa kaisipan na makatao, pero hindi yung sapat para wag na tayo magtiwala sa Panginoon. Sapagkat sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, datapwat mapalad ang tao na nagtitiwala, at ang pag-asa ay ang Panginoon. So yan po ang pinaka-safe na kung pangahawakan natin ang mga prinsipyo na yan, even in the midst of the storm,
we can experience the goodness of the Lord. Maraming salamat mga kapatid, mga kaibigan. Enjoy the gift of the Lord, eternal life. I encourage everyone to serve the Lord despite of your situation, difficulties in life. Choose to serve the Lord. Yan ang pinaka matalinong pagpapasya na pwede mong gawin. Sa kabila ng karamdaman, kahirapan, kasalanan sa sanlibutan na lumalaganap, mapalad ka kung pipiliin mong paglingkuran at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And by this time, tayo po ay mananalangin upang pasalamatan natin sa Diyos ang Kanyang banal na salita na ngayong umaga ay ating pong natunghayan mga kapatid. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa wisdom, sa spiritual understanding and enlightenment na ipinagkaloob mo sa aming mga kababayan as they listen carefully, attentively to the message that we have shared today. Panginoon, dalangin po namin ang iyong pagkilos. Mangusap ka po sa puso ng aming mga taga-subaybay. Saan man sila naroon, madama nila ang iyong tunay na pagmamahal at maramdaman nila, Panginoon, ang iyong kalinga sa kanilang buhay. Na sa gitna ng mga karamdaman, maunawaan ng aming mga kababayan ang iyong kadakilaan at kabutihan. I pray for healing to those who are in sickness and disease. Lahat ng mga may taglay na karamdaman ngayon, taglayin po nila ang kagalingan by the power and authority of the name of Jesus. Yung mga alipin ng mga bisyo, kasalanan, we pray for the spirit of freedom. Patuloy mong pagkalooban, Panginoon. Kalayaan. At nawa magligtas ka ng maraming mga kaluluwa sa pamagitan ng ganitong programa, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dalangin po namin na ang kaunawaan habang binubulay-bulay ng mga taga-subaybay ang iyong salita sa pamamagitan ng pakikinig nila, ikaw po ang magkaloob sa kanila ng kaunawaan at kaliwanagan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Ngayong umaga sa iyo lamang namin inihahandog ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago tayo magtapos, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at kung may mga katanungan po kayo at prayer request, pwede kayo mag-send ng message dyan po sa messenger ng UPC Bulan Church Facebook page. Yan. I-message nyo lang po kami o di kayo sa comment section mga kapatid. At ang ating mga pagsamba sa Panginoon, ipinag-aanyaya po namin sa inyo araw po ng linggo, sabay-sabay po yan. Diyan po sa Magsaysay, araw ng linggo. Sa Santa Remedios Bulan, araw ng linggo. At sa Iquirino Bulan, araw po ng linggo. Sabay-sabay po yan dahil sa Sabado ay meron pong AMD conference. Yung mga tatay ay meron pong conference sa Sabado. Diyan po sa Kabangan, Kamalig Albay. Buong araw po yun. Pupunta po dyan ang ating mga tatay. Mga nasa 30 plus na delegates ang isasama po natin from UPC Bulan. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Salamat po at muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Isang tulong